Nakikita na ngayon na sobrang solid talaga ng nabubuong chemistry pagdating sa backcourt players ng Lakers habang dumadaan itong regular games mga pare koy. Kung nung nakaraang season hirap ang Lakers dahil walang katulong itong si Luka at Reeves sa backcourt, hindi rin naging consistent yung contribution dyan kasi nila Vincent. Kaya ngayon nakikita na hindi lang solid ang opensa ng backcourt nila, may malaki ring contribution sa depensa na nagpapaganda lalo ng rotation at transitioning nila sa on-court. Ang Lakers ngayon merong 5 backcourt players na nagmumula kay Luka, Austin Reeves, Gabe Vincent, Marcus Smart at ngayon itong si Nick Smith Jr. Hindi ko pa sure kung itong si Dalton Knecht magiging effective pa rin sa backcourt. Hindi lang rin kasi nabibigyan ng magandang playing time at rotation. Itong si Larabia power forward ang position pero nagagamit rin yan sa pagiging backcourt at wing defensive player sa rotation. Kaya nakikita ngayon na sobrang effective at sobrang laki ng nagiging contribution ng mga key players ngayon nitong si Redick para makakuha ng winning game kahit hindi sobrang gamit na gamit ang core nila mula kay Luka at Reeves at nagiging balanse pa ang transitioning nila mula opensa at depensa kahit merong injury concern sa roster. Sa ilang games ngayon sa regular season hindi pa solid na buo na naglalaro ang core ng Lakers. Minsan walang Luka, minsan walang Reeves katulad ngayon na sa nangyayaring laban nila. Dahil si Lebron mid-November pa rin yan aasahan na babalik. Si Gabe Vincent 4 na weeks pa. Pero nakikita na kahit na may mga injury concerns sa roster nila ngayon, maayos pa rin ang nagiging takbo ng laro ng mga to. Ang Lakers may 4 win in a row, isang panalo sa home court. Ang unang problema ng Lakers yung offensive load nila nung nakaraan season dahil nga si Luka at Reeves at Lebron lang yung inaasahan nila. Pagdating sa opensa na yan, halos walang offensive contribution sa ibang key players nila. Kaya sobrang hirap nun ng Lakers pagdating sa mga offensive output nila para sa ibang mga role player. Plus problema pa sa defensive depth rin nila na ngayon nakikita na naa-address na lahat ng problema na yan since nang makuha nila itong si DeAndre Ayton, Marcus Smart, Jake Larabia. Low risk high rewards nga yan kung tawagin ng ilang mga analyst. Si Smart malaki ang natutulong sa backcourt para sa kombinasyon ni Luka at Reeves. Ang pagdating niya sa Lakers nagdadala ng perimeter defense toughness na matagal na talagang hinahanap ng Lakers. Hindi ganong kalaki ang impact sa opensa pero yung pagiging defensive anchor, hustle at veteran presence niya nakakatulong para pagandahin ang defensive rotation nila na nagpapagaang naman sa trabaho ni Reeves at ni Luka kapag kasama siya sa lineup. Kaya effective yan defensively sa backcourt. Si Nick Smith Jr. ngayon, rookie young guard na may 2-way contract sa Lakers. Ngayon, nagpapakita yan ng breakout performance sa laro kontra sa Portland habang wala si Luka at Reeves. Nagtala yan ng 25.6 assists at solid na shooting efficiency mula sa 10 of 15 field goal, 5 of 6 from 3 sa 27 minutes. Kaya nakikita na kung mas mabibigyan pa to ng tsansa sa rotation at magandang playing time, siguradong mas magbibigay to ng malaking impact sa backcourt. Lalo na ngayon na walang Gabe Vincent, magandang mabigyan to ng magandang playing minutes at kitang-kita na maganda ang performance niyan bilang backcourt at support kay Luka at Reeves. Maaasahan kung walang Luka at Reeves talaga sa bench. Kaya nakakapagbigay yan ng freshness sa bench rotation lalo na kapag kailangan ng bagong scoring option kung out isa sa starter nila. Hindi ko alam kung backcourt kung tatawagin itong si Jake Larabia, power forward kasi talaga yan, pero yung laro kita naman na sobrang effective para maging backcourt. Pwede ring support kay Luka at Reeves o dito kay Hachimura. Sa early games para sa Lakers, nag-average agad yan ng 12.6 points, 5.1 rebounds, 3 assists sa 29.6 minutes per game. May shooting efficiency pa yan na 58.5% sa field at 44% sa 3-point range. Sobrang effective talaga. Kaya kapag ang lineup wala sa ideal guard core, si Jake Larabia nagbibigay ng scoring off the wing at corner threes plus hustle sa depensa. Lalo na sa mga big minutes na kailangan siya. May kakayahan siyang tumayo na role player o secondary option. May versatility sa wing forward na may guard skills kaya mahalaga talaga yan sa rotation lalo na kung si Luka o Reeves hindi available na nagbibigay yan ng depth at ibang dimension sa backcourt wing layer nila. Kaya kung patuloy yung solid performance ng mga to at malaki ang magiging support niyan sa contribution para sa core nila, pwedeng mas mabigyan to ng malaking papel
at role sa rotation ni Redick, lalo na ngayon na sobrang pinupuri na ngayon pa lang nitong si Redick itong si Jake Larrabia. Pwedeng masapawan at mabawasan ang playing time nitong si Hachimura. Si Hachimura at Kinect kasi ngayon nahaharap sa mas mataas na kompetisyon para sa minutes. Yan talagang nakikita dahil si Hachimura at Larrabia ang nakikitang may parehas na role pero mas nakikitang mas nagiging effective at tama ang role nitong si Larrabia ngayon, defensive sa wingguard stopper. Kaya nakikita na mas pabor talaga si Redick dyan. Si Kinect naman hirap sa depensa lalo na sa mga guard wing shooters kaya nagiging limitado ang playing time niyan sa Lakers, plus ngayon yung inconsistency niya sa shooting field at sa threes. Ang Lakers ngayon kay Redick mas pinapriority kasi ang flexibility, shooting at defensive versatile. Bagay na mahina dito kay Hachimura at Dalton Kinect ngayon. Si Nick Smith Jr. at Jake Larrabia ngayon nagpapakita ng malaking jump sa scoring efficiency at clutch moments na nagpapataas ngayon ng value nito na halos parehas nga talaga at di nagkakalayo para sa pangangailangan ng Lakers sa backcourt support kay Luka at Reeves. Kaya nakikita na may pagkakataon na mas lalong makuha ng mga to ang mataas na playing minutes at malaking role ngayon sa rotation ng Lakers. Depende kung lalong gaganda at magiging consistent yung performance ng mga to sa Lakers.